po sa inyong lahat. Ngayon po ay January 17, 2024, Miyerkules, at ngayon po ay ginugunita natin ang kapistahan ni San Antonio Abad. Ang ating pong unang pagbasa at pagninilay sa araw na ito ay hinango sa unang aklat ni Samuel chapter 17 verses 32 to 33, verses 37, and verses 40 to 51. Noong mga araw na iyon, pagdating kay Saul, sinabi ni David, "Di po tayo dapat masiraan ng loob dahil lang sa Filisteyong yun. Ako ang lalaban sa kanya." Sinabi ni Saul, "Hindi mo kaya ang Filisteyong yun. May gatas ka pa sa labi." Samantalang siya'y isang kilabot na mandirigma. Idinugtong pa ni David, "Ang Diyos na nagligtas sa akin sa kuko ng mga leon at ng mga oso, ay siya rin magliligtas sa akin sa Filisteyong iyon." Kaya't sinabi ni Saul, "Kung gayon, labanan mo siya at patnubayan ka nawa ng Panginoon." Pagkatapos, dinampot niya ang kanyang tungkod. Namulot siya ng 5 makikinis na bato sa sapa, isinilid sa kanyang supot na pampastol, at lumakad upang harapin si Goliath. Si Goliath naman ay lumakad ding papalapit kay David sa hulihan ng tagadala ng kanyang mga sandata. Nang makita niyang si David ay musmos, hinamak niya ito at pakutyang tinanong, "Anong akala mo? Aso ba ang lalabanan mo at tungkod lang ang dala mo?" At si David ay sinumpa ni Goliath sa ngalan ng kanyang Diyos. Sinabi pa niya, "Halika nga rito nang maipakain kita sa mga ibon at mga hayop." Sumagot si David, "Ang dala mo itabak, sibat at balaraw, ngunit lalabanan kita sa ngalan ng Panginoon, ang makapangyarihang Diyos ng Israel na iyong hinahamak. Ibibigay ka niya sa akin ngayon. Pupugutin ko ang ulo mo at ipapakain kita sa mga ibon at sa mga hayop, pati ang iyong mga kasamahan. Sa gayon, malalaman ng daigdig na ang Diyos ng Israel ay buhay, at makikita ng lahat ng narito na makapagliligtas ang Panginoon kahit walang tabak at sibat. Siya'y makapangyarihan at ipalulupig niya kayo sa amin." Nagpatuloy ng paglapit si Goliath. Patakbo siyang sinalubong ni David. Habang dumudukot ng bato sa kanyang supot, tinirador niya si Goliath at tinamaan ito sa noo. Bumaon ang bato at si Goliath ay padapang bumagsak. Natalo ni David si Goliath sa pamamagitan nga ng tirador. Napatay niya ito, bagamat wala siyang tabak, at patakbong lumapit si David. Tumayo sa likod ni Goliath, binunot ang tabak nito at pinugutan ng ulo. Ang salita ng Diyos. Muli po, isang mapagpalang araw sa inyo pong lahat. So para po muna sa Saint of the Day natin ngayong araw na ito, January 17, ay si San Antonio po, no, ay iba po kay San Antonio ng Padua, no, bagamat may iuugnay itong pangalan, no, yung buhay ni San Antonio o Saint Anthony sa mga taong katulad ni Saint Francis ng Assisi. At the age of 20, si Saint Anthony Abad ay nakarinig na ng tawag ng Diyos, no, sa pamamagitan ng Ebanghelyo na sinasabi nga, "Go, sell what you have and give it to the poor." No, ayon sa Ebanghelyo ni San Marcos. No. At yun talaga yung kanya ring ginawa. No. Ay pinamahagi niya ang lahat ng kanyang minanang mga kayamanan. Nung siya po ay at the age of 54, ay nandun din naman, no? He responded to many requests and founded a sort of monastery of scattered cells. So, hindi naman po si San Antonio ay hindi anti-social, kundi marami pong naakit na mga tao na pumunta sa kanya for spiritual
healing and guidance. At the age of 60, hinangad din niya na siya po ay magkamit din ng martyrdom. Nung panahon, at the age of 88 naman, ay nilabanan din niya ang Arian heresy or Arianism na sumisira sa pananampalataya ng mga Kristiyano. Si Saint Anthony ay associated po dun sa, kung titingnan niyo po, makikita niyo ngayon, yung larawan niya o yung imahe niya ay mayroong pong T-shaped na cross, mayroong baboy at mayroong libro. Yung baboy at yung cross ay sumisimbolo sa kanyang pakikipagtunggali, yung laban sa demonyo, yung valiant warfare niya with the devil. The cross is yung constant means of power over evil spirits. Yung pig naman, a symbol of devil himself. The book recalls his preference for the book of nature over the printed word. Anthony died in solitude at 105. 105 years siyang nabuhay. At sa atin naman pong unang pagbasa, narinig na natin ngayon ang halimbawa ng katapangan at pananampalataya. Yung katapangan na nanggagaling sa pananampalataya mula dito sa kwento ni David. Ito yung famous na David and Goliath, kung saan tinalo ni David si Goliath, bagamat siya po ay hinahamak-hamak, minamaliit nitong si Goliath, pero siya po ay nanalig sa Diyos na ang Diyos ang makikipaglaban sa kanya, kung kaya natalo niya si Goliath. Nawa sa buhay natin, napakarami pong mga higante, mga Goliath sa buhay natin na huwag natin hayaan o bigyan ng pagkakataon na maliitin tayo. Kakayanin natin ang anumang mga bagay, kakayanin natin ang kumbaga, kung mayroon kang gustong marating, kung mayroon kang gustong makamtan, bagamat mayroon po mga hahadlang sa iyo, pero wag mo itong hahayaan. Ito yung mga higante na susubukan kang pigilan, susubukan kang pahinain ng iyong kalooban. Pero gaya nga po ng kwento ni David, siya po ay nagpamalas ng pagtitiwala sa Diyos na hindi siya madadaig, hindi siya mapanghihinaan ng loob. Gamit ang pananampalataya, tinalo niya ang Goliath sa kanyang buhay. Muli po, isang mapagpalang araw sa inyong lahat.